Hinahamon ko ang mga tao na magtangkang magbisikleta na ginawa ko, nakabaliktaran lamang ang galaw. Kung kaya nilang maglakbay ng 1 metro, tatanggap sila ng $100 bilang gantimpala. Para magawa ang kakaibang bisikletang ito, kumuha muna ako ng bisikleta mula kay Kijiji, at pagkatapos ay binaliktad ko ang gulong sa likod para pabalik-balik ito. Sa halip na gumamit ng isang tradisyonal na loob chain, pinili ko ang isang figure 8 chain, na nagiging sanhi ng pedaling pasulong upang magresulta sa paglipat pabalik. Bago ipakilala ang bagong diskarte na ito sa iba, naniniwala ako na mas mahusay para sa akin na subukan ito ng personal. Bilang isang taong may karanasan sa pagsakay sa mga bisikleta, alam ko na ang balanse ay maaaring maging hamon kapag pasulong. Gayunpaman, kapag binuksan namin ang mga handlebars sa kaliwa, nagiging sanhi ito ng bike na sumandal sa kanan, na kilala bilang matatag na negatibong feedback. Ang kababalaghan na ito ay maaaring mahirap maunawaan, at maaaring mangailangan ng ilang eksperimento upang lubos na maunawaan. Sa makatuwid, naniniwala ako na magiging kapaki-pakinabang para sa akin na sanayin ang bagong diskarte na ito at makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kung paano ito gumagana bago ibahagi ito sa iba. Kapag hindi nakasakay ang bisikleta, mananatili pa rin itong tuwid na posisyon hanggat ito ay gumagalaw sa sapat na bilis. Gayunpaman, kapag tayo ay naglalakbay pabalik, ang pagliko ng mga hawakan sa kaliwa ay magiging sanhi ng bike na sumandal sa kaliwa na itinutulak ang mga hawakan ng higit pa sa kaliwa. Ito ay isang hindi matatag na positibong mekanismo ng feedback na maaaring maging sanhi ng bike na mahulog sa paglipas ng sa kanyang sarili, kahit na sa mataas na bilis. Upang matugunan ang isyu ng kawalang katatagan na kinakaharap natin ngayon, mahalagang manatili tayong mapagmatsyag at gumawa ng mga proaktibong hakbang sa bawat yugto. Ito ay dahil ang kawalan ng katiyakan na nakapaligid sa atin ay maaaring maging napakalaki sa mga oras, ngunit mahalagang tandaan na ang pagsasanay ay gumagawa ng perpekto. Dahil dito, mahalaga na patuloy tayong magpraktis at magsikap tungo sa paghahanap ng solusyon sa magulong sitwasyong ito. Habang hindi ko maaaring magkaroon ng lahat ng mga sagot sa oras na ito, ako ay nakatuon sa pagtatrabaho sa iyo patungo sa paghahanap ng isang resolusyon na makakatulong sa amin na mapagtagumpayan ang hamon na ito. Tila ang kasalukuyang gumagana ay hindi mainam. Ito ay magiging kapaki-pakinabang upang mahanap ang isang kapaligiran ng dryer. Oo, kailangan yan. Ang pagsulat ng bagay na ito pabalik ay medyo mapaghamong, kaya sa tingin ko kailangan ko ng higit pang pagsasanay. Upang mapabuti ang aking pagsasanay, makakatulong kung ito ay may mas kaakit-akit na pintura trabaho. Kaya, alisin muna natin ito at pagkatapos ay itinta ito. Sure, matutulungan kita sa ganyan. Ano po ba ang kailangan niyong gawin ko? Mahal na mahal ko ito. Ano ang iyong mga saloobin sa trabaho ng pintura ng bisikleta? Nakakuha ka ba ng pintura dito, dilaw ba ito? Sa tingin ko, hazard yellow ito. Sumusuko na ako. Tara na para sa classic black. Ang painting na ito ay isa sa mga paborito ko. Sa tingin ko maaari itong maging mas mahusay pa sa ilang mga sticker. Makikita mo ang mga ito sa macsmith.store. Sasabihin ko na ang isang lasa bilang ng mga sticker. Ang bike ay isang simpleng bisikleta lamang na may mga sticker. Hindi na kailangang maging dramatic sa ganda nito. Stickers lang sa bike. Move on na tayo sa test. Dinala namin ang nakatalikod na bike sa University of Waterloo. May karatula ako, $100 na nagsusunog ng butas sa bulsa, at walang katapusang supply ng mga estudyanteng walang hinala. Tingnan natin kung may makakasakay sa kanila.
Kapag nagbibisikleta, lalo na ang nakatalikod na bike, mahalaga ang pagsusuot ng helmet. Katulad nito, kapag nagbabrowse sa internet, mahalaga na gamitin ang NordVPN para sa proteksyon. Maaari mong gawin ang iyong pagbabangko o magtrabaho sa mga lihim na proyekto ng walang helmet, ngunit bakit kumuha ng panganib iyon ang dahilan kung bakit binibigyan ka namin ng isang deal sa NordVPN? Nasubukan mo na bang gumamit ng public Wi-Fi kapag kumonekta ka sa isang network? Maaari kang maging mahina sa mga hacker na humadlang sa iyong data. Ang HTTPS at ang simbolo ng lock sa iyong browser ay malakas na indikasyon ng isang ligtas na koneksyon, ngunit para sa tunay na proteksyon, laban sa mga nakompromiso na network, maaari mong gamitin ang NordVPN. In-encrypt nito ang iyong data, at hinaharang ang mga nakakahamak na ad at file bago nila masira ang iyong araw. Plus, sa mga server sa 59 mga bansa sa buong mundo, ipinagkakaloob nito sa iyo ang pag-access sa nilalaman na nakalock sa rehiyon. Maaaring subukan ng aming mga manonood ang NordVPN na walang panganib sa loob ng 30 araw. Madali itong gamitin at suportado sa bawat pangunahing platform. Kaya mangyaring tingnan ang NordVPN at Nordvpn.com hacks. Kumuha ng 2 taong plano na may libreng bonus na regalo. Ilagay sa iyong internet helmet at maghanda para sa isang kamangha-manghang paglalakbay. Isusuot ko na ang tunay kong helmet. Si Jacob ang 4th year engineering student namin, at hindi ko sure kung kumusta siya dito. Nakita ko na ang ganitong uri ng video dati, at karaniwang hindi ito nagtatapos ng maayos. So may point siya. Subukan natin ito. Mas mahirap ito kaysa inaasahan ko. Medyo maayos ang papunta niyan hanggang sa may konting paghilig dito. Jeez. Okay, sa tingin ko na ito. Sa scale na 0 to 1-0, gaano ka-readable ang bike negatibo 7 na ito? Oo nga, nakuha mo na mag-pedal forward. Well, nakuha mo upang pedal pasulong. Nakuha mo upang pedal pasulong. Umaatras ito. Oh. Ang hirap naman ito. Posibleng mawalan tayo ng $100 dito. Mas maaga, medyo tiwala ka na makukumpleto mo ang 1-0 metro ng madali. Gayunman, ngayon ay hindi ka pa-gaanong sigurado tungkol dito. Parang masyadong nakakatakot na kahit isa alang-alang. Naniniwala ako na imposibleng makamit ang layunin nito. Marahil ay tama ka. Ito ay tunay na kakaiba at nakakatakot dahil ako ay masyadong maliit para sa gawain ito. O hindi. Napakagandang kalamidad. Iyon talaga ang pinakamagandang takbo namin hanggang ngayon. Ipinaalam sa akin ni Harvey na naniniwala siyang may nakuha akong baril. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ito ay totoo o hindi. Ano sa tingin niyo guys? Dagdag pa, Tom, tila ikaw ay patungo sa kabaliktarang direksyon. Pwede po bang ibalik ang pera ko? Ang tanong ay kung ang sagot ay nanalo ng $100 prize. Gayunpaman, mapapansin namin na hindi ito binibilang patungo sa mga premyo sa hinaharap. Bilib ako na ikaw lang ang nakakuha ng tama. Mahusay na trabaho. May isang tao mula sa klase sa tabi ng pinto na nagpadala ng mensahe sa isang group chat tungkol sa kanilang calculus class, at lahat sila ay sumang-ayon na ito ay mas kasya siya kaysa sa calculus. Hanggang saan kaya ang mararating mo, Victoria? Sa tingin ko kaya ko ito. May ibang diskarte sila. Maganda ang 1-0 meters. Tingnan natin. Handa na ang diskarte. Halos nandun na kami. Practice na lang po natin. Pwede naman itong rideable. Hustling kami, love you guys. Ito ay marami, ngunit ako ay natatakot. Nakaka-awkward naman. May plano si Toby na ayusin ang malfunctioning manibela,
ngunit nang tangkain niyang ipatupad ito, napagtanto niya na hindi ito tuloy. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na gawin itong gumana, ang manibela ay mahuhulog sa kanya sa halip na itama ang sarili. Dahil dito, kinailangan niyang i-wiggle ito upang makuha ito upang gumana ng maayos. Sa pagtakbo ng oras, handa na kaming umalis, iniisip na si Toby ang tanging pag-asa namin para sa tagumpay. Sa kabila ng pagiging nakatuon sa aming gawain sa kamay, kami ay nahuli off guard kapag narinig namin ang mga cheers ng mga tao. Mabilis kaming umikot para makita kung sino ang nagtagumpay na makumpleto ang lahat ng 1-0 metro nang hindi namin naitala. Nagulat kami nang matuklasan namin na may isang tao na matagumpay na nakumpleto ang hamon habang hindi namin pinapansin. Agad kaming naghanap ng release form para kay Jennifer, na siyang huling contestant namin para sa event ngayong gabi. Sabik kaming masaksihan ang huling pagtatangka niya sa hamon. Nanalig ako sa kanyang mga kakayahan, at nahikayat ko siyang patuloy na magtiis sa mga hamon. Naniniwala kami sa iyo at sa iyong mga kakayahan upang makamit ang mga dakilang bagay. Napakalapit mo na maabot ang iyong mga layunin at narito kami upang suportahan ka sa bawat hakbang ng paraan. Bagamat tila isang nakakatakot na gawain kung minsan, nananalig kami sa inyong determinasyon at pagkakaroon sa inyong balikin ng sa inyo. Hindi nawala ang inyong sipat at dedikasyon, tiwala kami sa patuloy ng pagsisikap at kakamit ng iyong tagumpay. Kaya sige at gawin ang paglukso ng pananampalatayang iyon, dahil naniniwala kami sa iyo at alam namin na mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang mamulat ka. Daang Box, congrats! Ginawa mo ba kaming mawalan ng isa pang $100 binabati kita? So, ano ang final conclusion kung gaano ka-readable ang bike na ito sa scale na 0 to 10? Sang-ayon ako sa negatibo 7. Sa tingin ko ito ay medyo tapat na sabihin ang 3 negatibong baterya ay talagang mahirap na sumakay sa feeling ko 2 taon na ang nakalipas mula nang huli akong sumakay sa bike na ito. Oo nga, parang negative time. Okay, negatibo 50 at gayon pa man nanalo ka ng $100. Dolyar, maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagtingin sa aming video. Nagsimula kami sa proyektong ito na may impresyon na mayroon kaming sapat na oras upang makabisado ito, ngunit ang mga bagay ay hindi pumunta ng maayos tulad ng inaasahan. Hindi nagtagal ay natuklasan namin na ang bike na ito ay hindi angkop para sa YouTube. Sa kabila ng mga hamon, nagtiyaga kami at nakumpleto ang pinaniniwalaan naming pinakamahirap sa aming imposibleng bisikleta, ang Triforce. Tinatanggap namin ang anumang iba pang mga baliw na ideya ng proyekto sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Nag-aalok din kami ng mga cool na kalakal sa hacksmith.store, tulad ng hindi tinatagusan ng tubig bato papel notebook perpekto para sa pagkuha ng mga tala on the go. Hinihikayat namin ang pagsubok ng mga bagong proyekto at pagdating sa mga kamangha-manghang bagay.